puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Sa awit at sasayaw, sa palakpak at sa sigaw, sasayaw, luluwalhatiin, ang palakpak, sisigaw, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay, bukas noon
Magandang hapon po, Faithful San Pedro. Welcome po muli sa ating midweek at pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga parables na matatagpuan sa Mateo 13. At sa araw pong ito, ang pag-aaralan po natin ay ang Mateo 13:44. The kingdom of heaven is like a hidden treasure in a field. Po, tayo po yung manalangin na. Marami nasa langit, kami po yung nagpupuri. Lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa patnubay na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sapat ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na ang protection mo sa buo naming pamilya, Panginoon, against the COVID virus. Thank you. Pinagadya mo na muli kami makarinig ng iyong mga salita. Patuloy na madagdagan ang aming kaalaman tungkol sa iyo. Pagpalain mo po ang pag-aaral namin at maituro ka, Panginoon, ng aming mga buhay kasunod ng pagdagdag ng mga aming kaalaman tungkol sa iyo. Maraming salamat. Banal na Espiritu ng Diyos, lagi naming ina-acknowledge na ikaw ang aming tagapagturo ngayong hapon ito. Salamat. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so malapit na po ang ating anniversary. So ulitin ko po siya, November 28 is our 12th year anniversary. So purihin po ang Panginoon at nakaabot po tayo doon sa ika-12 taon ng anibersaryo ng Faithful San Pedro. Okay po, so last week, tinuro po sa atin ni Pastor Ayoli is about the parable of the mustard seed. Okay, so ngayon naman, pag-aaralan naman natin yung isang parable tungkol naman sa treasure, isang yaman na nakatago na nakita. Okay, so sa ating pong catch, sabi po dito, to understand that the treasure so important is within our reach. So, yun po siya. So, parang maunawaan po natin na ang treasure na ito ay hindi naman po siya talagang nakabaon o nakatago. Kundi nandito lang siya sa ating kapaligiran. Okay? So, yung ating pong verse, babasahin ko lang po siya. Single verse lang po siya, Matthew 13:44. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Okay. So, siguro yun yung single verse na parable na kita natin kung ano yung ibig ipakahulugan para po sa atin. Siguro meron lang po akong tatlong nais itanong sa atin lahat. Okay. Number 1, what do I value above all else? What do I value above all else? Number 2, what is it I simply must have? What is it I simply must have? No? Ano yung bagay na talagang kailangan meron ako? No? At yung number 3, what do I love so much that I would give up all to have it?
ano yung ah, minamahal kong lubos, no? Na ibibigay ko ang lahat para makamtan ko ito o magkaroon ako dito. So, yun po. So, siguro po sa atin, iisa lamang naman po ang sagot eh. No? Yung kayamanang natagpuan natin na siguradong sigurado tayo na pag nakamit natin ang kayamanan na iyon, ay dadalhin tayo sa mas mabuting kalagayan. And siguro it is not so literal na parang ang pinag-uusapan talaga natin is yung uh, riches, yung kayamanan. Yung kayamanan na paano na naunawaan ng mundo ito. Siguro sa atin, we treasure something more than what is in this world. Kaya yun po siya. Siguro, yung treasure na nasa atin na ngayon, nasa ating puso, ay ang ating Panginoong Jesus. So, yun siya. So, yung tanong na kanina, na tinanong ko po sa inyo, parang tanong sa atin, so, what do I value above all else? Ano ang pinahahalagahan ko, no? Higit sa lahat ng bagay. Siyempre, yun yung pinapahalagahan natin ang ating Panginoong Jesus. Yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesus, yung paglago ng pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus. Higit sa lahat siguro yung gusto nating gawin pa yung mga bagay na ninanais niya na hindi pa rin natin ginagawa. Yun. So, every one of us has accepted the Lord Jesus Christ. Siguro, it is okay na sa atin yung pangalawang tanong, what must I have? What is it I simply must have? Yun na siya siguro. Na karoon na tayo, nasa puso na natin ang kaliwanagan tungkol sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya we accepted the Lord Jesus as our Lord and our personal Savior. Yan po. So tatlong bagay din yung pag-aaralan natin. Una, mapapansin natin dito na ang Panginoon ay gumagamit ng mga karaniwang halimbawa. During those times, nasusulat din po siya sa mga komentaryo. Sabi nila kasi wala pa namang mga bangko noon, wala pang mga kahadiyero na pwede mong deposit yung yaman mo. So, it was common practice those days na nagbabaon sila ng kayamanan. And siguro, yun yung papansinin mo siya, parang yung kayamanan na yun, nakabaon siya sa isang bukid. Yung bukid na yun, hindi naman siya isolated. Daanan lang siya, daanan lang siya araw-araw. So, yung chances na makikita siya, no? Ang laki-laki ng chances na makikita siya. But simply, people did not find it until such a time na isang tao, siguro, yung time na yun, nagtatanim siya doon sa bukid na yun. And, nakita niya yung treasure. So, yun siya. Yung karaniwang halimbawa, di ba? How did I find the Lord Jesus Christ? Paano ko natagpuan ang ating Panginoong Jesus? No? So, ganun din siya. Pangkaraniwan din lang pamamaraan ang ginagawa natin ngayon na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Di ba? Kadalasan nga, nung una, butang-tanggi natin. Di ba? So, kita mo siya parang talagang kung pwede lang literal na takbuhan mo siya para lumayo ka, gagawin mo. Diba? Pero ang very, very specific about God
Hindi siya nagsasawa. No? These people will also keep on coming. Kaya nga, eh, kung ikaw ay destined to be the son, to be considered a son of God. So, meron talagang pagkakataon na mahuhukay mo yung kayamanan na yun. Yun. So, God is using simple things, ordinary things. Yung setting ba na isang magbubukid, no? Tapos, yung pangkaraniwan ng ginagawa para mas nauunawaan, mas madaling maunawaan ng mga bumabasa. Yun. So yung yung sinabi niya na sa kanyang katuwaan, di ba? Ipinagbili niya ang lahat para bilhin yung bukid na yun. So, yun siya. So sa atin, it is the same thing, you know, when we found salvation, when we found the Lord Jesus Christ, inari na natin that it is the most, you know, important part of our life, you know, now and forevermore. Yun na yung pinaka-importanting bagay na sa ating buhay. No? Sabi nga niya, when we found the Lord Jesus Christ, meron siyang pagbabago na magaganap sa ating mga buhay. Or Christianity requires change, no? Sa ating mga sarili. No? Ibang yung trading, yung self-centeredness, no? To God-centered. No? Diba sa buhay naman natin ng araw is laging ako ang bida. Pero when we found the Lord Jesus Christ, nakita natin how paano natin ibinigay sa Kanya yung buhay natin. Hindi rin siya yung nakita mo yung kingdom of God, hindi ka kukuha ng mga konting-konting technique kung paano magiging mas magaang ang buhay. No? Talagang yung ginawa niyang master plan, no? Doon ka nagbabase. Doon mo na ngayon, siya na ngayon ang gumigiya sa buhay mo. Diba? Hindi ka rin namimili ng gusto mong paniwalaan. May konting katotohanan itong mga salitang ito. Yung iba, hindi mo siya pipiliin. Pero, pag natagpuan mo ang ating Panginoong Hesus, kasi siya ang katotohanan. Diba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No? At karaniwan na yung katotohanan yun ang mag-aalis ng mga kasinungalingan sa buhay natin. No? So, yun yung mga bagay na kailangan na pagdaanan natin pagbaba. And we are not just follower of the King, pero laging nakatanim sa isip natin, no? Na yung kailangan natin ay yung King's rescue sa ating buhay. No? Parang most of the time kasi people will be telling about their sufferings, kung gaano yung paghihirap na dinadaanan nila sa buhay. But Jesus is first offering us salvation. So, makikita mo siya na when you natutunan mong tanggapin yung inaalok ng ating Panginoon Jesus, even the suffering will go. Yun po siya. So, the treasure is Jesus Himself. You are willing to give up all for Him. Diba? So, sabi dun sa Corinthians, 1 Corinthians 1:26 to 28. Diba sabi ko kasi niyo, pangkaraniwan lang yung setting, yung istorya, maunawaan, nakaka-relate yung mga tao. Kasi ganun magtrabaho ang Diyos eh.
nandun siya sa paggamit ng mga bagay na pangkaraniwan. Sabi dito sa 1 Corinthians 1:26-28, "For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of this world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong." 28. "And the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are." So, ganda po ng salita niya. So, qualified tayo. Even for us, Lord, even for us, we understand kung paano yung willingness natin to serve Him, no? Is nakikita mo siya yung paano ka ginagamit ng Panginoon. Talagang yung sabi nga nila, pangmalakasan. No? Hindi, it is pangmalakasan. And alam naman natin that alongside our service to God, lagi nating ina-adapt yung declaration that was given in John, nakalimutan ko. Pero sasabihin ko na lang po yung verse. Sabi ni, this is John the Baptist, "He must increase, but I must decrease." So, ganun po siya. So, while our relationship with God prosper, habang nanonorish yung relationship natin sa ating Panginoon, ganun po siya. We found the treasure, and the treasure is so important to us that you are willing to relinquish yung sarili mo para maging kampak. No? And alam nyo, naniniwala ako na for us really to relinquish kung sino tayo, kailangan natin ang tapang, courage. No? But siguro uumpisa ko siya dun sa base things na sinasabi niya kanina, di ba? Kasi yung courage, kailangan niya kasi meron siyang, yung courage niya hindi yung tapang na makikipagsuntukan, ano? Hindi siya ganon. Yung courage na tupatin yung inuutos sa atin ng ating Diyos. So, ay kadikit ng humility. So, whenever we are primed to do something for God, no? We try to forget about ourselves, no? And we try to humble ourselves before God, no? Yun po yung ginagawa natin, to have that courage to obey God. No? Kinakalimutan mo yung sarili. You will give up everything kasi nasa iyo na yung treasure. To have that treasure. Diba? So, yun po siya. Alala ko nga isang Bible character na parang nakitaan mo siya ng napakalaking tapang. Ito po si Esther, babae. Yan, si Esther. Kasi, alam naman ninyo yung istorya ni Esther. No? So, meron na palang utos, prevailing utos na lipulin na yung lahi nila. So, lumapit siya sa hari. Pero during those days, yung paglapit sa hari is hindi siya madaling bagay. No? Lalo na sa babae. No? Kasi nung araw, pag hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng lumapit sa hari. At ang ibig sabihin nun ay kamatayan. No? So, nandun yung courage siya. Pero sa likod ng courage is humility. Diba? Kinalimutan niya yung kakaharapin niyang sitwasyon. No? At
dinagdagan niya yung paniniwala na kailangan niyang gawin dahil yun ang tama. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun. So, sa atin ganoon din siya. Sometimes may mga pangyayari din sa buhay natin na hindi yun ang gusto natin. No? Sometimes nilalaban pa nga natin yung faith natin. No? Pero when you start humbling before God para maipagpatuloy yung gawain niya, I think parang makikita mo siya, it is of a higher setting, no? Than challenging your faith. Hindi naman kasi siya, hindi naman because of what is happening, it doesn't undermine your faith. Si Esther, ganun din siya. Naniniwala siya sa Diyos. Diba? Alam niya, kasi isa siyang Israelita, isa siyang Hudyo. Kilala niya ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nananampalataya sa Diyos. Pero binaba niya yung kanyang sarili. No? At lumabas yung tapang. At yung tapang na yun, ang nagligtas sa buong niyang lahat. So, yun. So, in every situation, nasa atin na yung pinakamahalagang bagay, pero meron pa rin kasing tao na nandito, yung dating ikaw na nandito. So, unti-unti siya, no? Sinasabi mo sa sarili mo, he must increase, I must decrease. No? Sinasabi mo sa sarili mo, yung hindi mo ginagawa, alam mo hindi mo kaya. No? So, magugulat ka na lang pagka nagpakumbaba ka. Makakaya. Okay? So, point number 2, hindi for sale ang kingdom. No? So, wala pong ganung usapan na yung kingdom is something that is for sale. No? Yun po yung dapat nating iniisip. Wala pong pwedeng maging halaga yung kingdom. Alam nyo, yung realization na ako'y makasalanan, na ako ay nakatira sa isang mundong makasalanan, no? Yun yung realization eh. Tapos, binigyan ako ng pagkakataon para maligtas. No? Wala akong kayang ibayad para doon. No? Kasi hindi ako karapat-dapat. It is all by His grace. No? Dahil lang sa kagandahang loob niya. Kaya yung most important thing, na treasure, na nais kong makamtan, ay nakamtan. Kahit hindi ako karapat-dapat. So, there is nothing in this world na pwede mong ipambili sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. We attain only residency in the kingdom of God, because of His grace, through His Son. Okay? Tapos, lastly, yung point number 3, we must give up our small admission and small ambitions. No? For us, para maging bearer tayo ng treasures na ito, so we must give up our small admissions and small ambitions. Nga, di ba sabi nga, i-admit mo sa sarili mo na kasi nung una kasi even during those times, ang hinahanap kasi nila is somebody who would rescue them from the Roman Empire, the Roman rule, di ba? So, ganun ang pag-iisip nila. So, pero ang dumating sa kanila, isang Messiah. No? Yung sabi ko sa inyo kanina, they were suffering. While they were suffering, Jesus is being offered as salvation. Yun. So, yung admission natin na
hingi tayo ng tulong sa Diyos, no? Kailangan mo ng tulong. No? Uh, yung paglapit mo sa Kanya sa umpisa, di ba? Pag amin mo na ikaw ay spiritually dead, lost, no? Tapos, and running from God. No? Ito yung mga mahirap tanggapin sa sarili. Pag sinabi mo lost, nawawala ka. Tapos yung magsalita ka ng sa ibang tao na you are spiritually dead. Ako po. So, pero that is the reality. This is personal admission. I am spiritually dead. I am lost. And I am running away from God. Sabi ko nga po sa inyo uh, kung merong destination kasi talaga tayo, uh, kahit na anong gawin mong pagtakbo palayo sa Diyos, hahanapin ka ng Diyos. Makikita ka ng Diyos, matatagpuan ka. Di ba si Jonah ganon? No? Nais niyang lumayo. Pero sa kahulihan, ganon din po siya. Tapos yung ambitions, small ambitions, siguro magugulat tayo, start when we have the treasures, mga babaguhin ng Diyos sa buhay natin. Siguro, minsan nag-agree ka sa mga binabago ng Panginoon sa buhay mo. Pero habang tumatagal din ang relasyon natin sa Panginoon, magugulat ka rin. Dahil hindi niya gustong baguhin yung part lang ng buhay mo. Gusto niyang baguhin lahat-lahat sa buhay mo. Parang sabi mo, Lord, sige po, kayo po bahalang mag-renovate ng bahay ko. Nakita mo yung Diyos. Inaayos niya yung tulo sa bubong. No? Parang nakikita mo, okay, hindi natutulo yung bubong. Tapos, giniba niya yung kusina. Yung buong kusina mo, giniba. No? Tapos, sumunod na giniba yung bedroom, yung master bedroom, giniba. So, ikaw naman, maliliit lang naman ang hinahangad mo, yung mga small ambitions mo. Pero, if you will let God do these things, siyempre magugulat ka, makikita mo. In the end, ginagawa pala niya mansyon para sa iyo. So, yun siya. Siguro yun yung isang bagay na hayaan natin ang Diyos. Sabi ko nga kanina, it is not about being yung self-centeredness. Now, nabago ka na. You are now God-centered. And alam mo, yung nag-catch sa pagbasa ko nung parable na ito is yung word mo sa English kasi yung joy. Merong joy sa kanyang puso. Sa Tagalog na binasa natin kanina, tuwan-tuwa siya. So siguro, yung dala ng mga salita na yun is something in contrast kung ano dati tayo. And yung sinabi sa atin na ipinagbili niya lahat yung meron siya. Just to own yung piece of land para yung treasure siguradong makuha. And siguro yun yung sa atin, it is yung binigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. And to this day, we still have that treasure to this day. Ang paalala lang lagi sa atin, no, ay ilapit pa natin ang mas marami pang tao
malaman nila greatest treasure na dapat ay nasa kanila. So, yun po siya. So, we live by His grace, no? Walang dahilan, walang dahilan para tayo bigyan ng ganoong biyaya. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga po tayo sukdulang biyaya ng ating Panginoon. No? Only by His grace that the treasure, we can own that treasure. Okay? So, yun po siya. So, let us also remember, yung sabi ko po sa inyo na there will be changes in our lives. No? May mababago. Sabi ko sa inyo, we start to humble down ourselves. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. No? He gives grace to the humble. No? So, yun po yung siguro mas naisin natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon is to be as humble as the Lord Jesus Christ. Walang entitlement kasi the time that He was here, wala ka naman nakikita na yung parang sa salita lang niya, di ba? I came not to be served, but to serve. No? Where is entitlement in those words? Wala. Talaga dapat siya ang pinaglilingkuran natin, pero siya ang naglilingkod. Diba? Ang sabi niya sa atin, paalala niya sa atin sa John 13, no? Ginawa ko ang mga bagay na ito. Ginawa ko ang bagay na ito para maging halimbawa sa inyo. When He washed, hinugas niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Diba? So, yun po siya. So, yung tandaan po natin, parang pagkaraniwan lang po siya, pang araw-araw na naririnig mo, baka online naririnig ng mga maraming tao, mga Christian services, parang sasanay na lang sila, but they never seek the treasure. Pero yung additional push na dapat nating ibigay sa mga kasamahan natin, lalo na sa ating pamilya. Okay po? So let us be excited. Meron pa po tayo isang Wednesday na pag-uusapan sa isa pang parable sa Kingdom of Heaven. So let us pray. Heavenly Father, we worship you. We give thanks. We praise you, Lord. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng paliwanag tungkol po sa parable na ito, Panginoon. Tunay, wala kaming yaman na maihahambing sa inyo, Panginoon. Tanging kayo lamang, Panginoon. Tunay na pagkakataong binigay mo po sa amin, susuko namin ang lahat sa iyo. Paglilingkuran ka sa amin buong buhay, Panginoon. Maraming salamat dahil nandoon ka sa bawat yugto ng aming mga pagbabago. Nandoon ka sa bawat pagpapakumbaba namin sa pagsunod sa mga kagustuhan mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Nakilain ka. Taas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po, San Pedro. See you November 28, 12th anniversary ng San Pedro. Faithful San Pedro.
gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo.